Mapagpalang araw sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako sa Sipag Movement, simula ng pag-asa. Tunay nga po isang pagpapala maging kabahagi po ng gawaing ito. At bago po tayo magsimula, isang bagay lamang po siguro ang naising ko pong paratingin para maihanda lamang po ang ating isipan sa ating pong ginagawa. Sabi po ng isang manunulat, sa saling English, sabi po niya, si A.W. Tozer, sabi niya, to be right, we must think right. Right thinking begets right feeling that turns to right action. Sa Tagalog po, mistulang ang kanyang sinasabi, kapag gusto po natin magkaroon ng pagbabago sa ating sarili, dapat pong simulan po natin sa ating pag-iisip upang ang ating pakiramdam sumusunod, maging ang ating pagkilos na itatama. Kahit ano po ang gawin po natin pag naisin o panalangin po natin na magbago po ang ating mga buhay, kung hindi po natin itinatama ang ating pag-iisip, wala pong pagbabagong mangyayari sa ating nararamdaman, maging sa ating pong pagkilos. Kaya mahalaga po yan, ayan pong ilagay lamang po natin, huwag po natin aksayahin ang panahon po natin dito sa lugar na ito, dahil naniniwala po ako tanging may paggalaw ang Diyos na gagawin sa bawat isa po sa atin. Bago po ako magpatuloy, tingnan lamang po natin ang sinasabi po noong Roma Kabanatang 12, Talatang 2. Ayon po doon sa sinasabi po natin kaninang pagtatama ng ating pag-iisip. Sabi po niya dito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Misto lang ang sinasabi po niya dito, ang pagbabago nagsisimula po sa ating pag-iisip. Hindi po to swerte, hindi po to kung ano pong mga bagay, kundi tatamain lamang po ang pag-iisip, natatama ang nilalaman ng ating pakiramdam, ganun rin po ang ating pong pagkilos. Gusto ko lamang po magpakilala sa inyo, ako po pala si Kuya RV De Vera. Ako po ay double citizen na po ako ngayon kasi 2 days ago I just turned 60 at ako po ay nabiyudo for 4 years ago of a marriage that lasted for 30 years. 30 taon po, nagkaroon po ako ng isang anak na babae doon, 30 years old, at may 2 apo ako na nasa Amerika na po sila. Ngunit ito pong larawang ito, kasi last year po ay nag-asawa po muli ako, pinagpala po uli ako ng asawa. Ipapakilala ko lang po sa inyo kasi ang dami niya, baka biglang magulat po kayo. At paliwanag ko lamang po, kasi yung binigay po sa aking asawa po, kalahati lamang po yan ng aking edad. No? 60 po ako, siya 30, kasing edad lang po ito na aking anak. Okay? Tapos ito po yung kasal namin. Ito po, paliwanag ko lang sa inyo. Kasi 2 beses na po siya nagkamali sa kanyang buhay. Sa akin lang siya tumama Sa unang pagkakamali niya, ito po naging anak niya, hindi pa po siya kinasal. Ito po yung sumunod. Ito po yung aming anak, 4 months old po. So ayan po ang aking pong pamilya. Ngayon tayo po ay magtungo po sa ating pong aralin na maunawaan lamang po ng bawat isa sa atin na normal po sa bawat tao ang may kahinaan. Pero ang hindi po normal sa bawat isa po sa atin ay aminin po na meron po tayong kahinaan. Sa totoo lamang po, isang bagay po na napapansin po natin sa tao, na kapag tinanong mo, kamusta ka na Brad? Maging ano man ang kanyang pinagdaraanan, halimbawa siya may problema sa kanyang asawa, may problema sa kanyang anak, may problema sa kanyang pamilya, ang tanging madidinig mong lumalabas sa kanyang labi ay, okay lang. Ayos lang ako. Ni minsan hindi ka makakadinig ng tao magsasabing, ako Brad, may problema ako No? Ang isang tao, pag tinanong mo, ang sagot niya sa'yo, okay lang ako. Ngayon, meron po tayong tatalakayin po sa umagang ito. Kasi mahalaga po na maunawaan po natin sarili na tunay na meron po tayong mga kahinaan. Okay? Na minsan parang marami po sa atin ang hindi po natin ganap na nauunawaan yan. Tingnan po natin ito dito sa Ano ba ito? Yun. Tingnan po natin yan. Sabi po ng advertisement ng Sprite, magpakatotoo ka. Okay? Maging totoo ka lang sa iyong sarili.
Pero ang madali lang po sabihin po yan, pero para sa madaming tao ay hindi po madaling tanggapin po at isaiwalat po sa tao na meron po tayong pinagdaraanan. Halimbawang ito po, kilala po natin kung sino po yan, si Superman. Tama po. Si Superman po ay isang makapangyarihang tao, meron po siyang lakas, meron po siyang power po. Pero ang isang kahinaan po ni Superman ay ang tinatawag po na kryptonite rock o kayong berde na kryptonite. Na kapag siya po ay nakakakita po yan, nawawala po ang kanyang lakas. So sa madaling salita, ayan po ang weakness po ni Superman, kryptonite. Okay? Now, tingnan po natin ang larawang ito. Ano sa palagay ninyo ang nagaganap sa tao sa larawang yan? Okay? Siya po ay nalulunod. Tama, mali? Nalulunod po siya. Kahit ano ang gawin niyang lumangoy. Sumipa, alam niyo po, ako po ay swimming instructor. Sa matagal na 10 taon po, ako po ay nagturo lumangoy. At kapag ganyan na po ang itsura po ng tao, alam ko na po na yan ay nalulunod. Now, ang isang tao po na hindi na po niya makayanan ang bisyo niya sa kanyang buhay, kung ano man yan ang bisyo niya, pag-inom ng alak, pag-inom ng droga, mistulay siyang isang larawan ng taong nalulunod. Alam niyo po, ako po ay isang dating drug addict po. Kung ikwento ko po sa inyo ang naging kwento ng aking pong buhay, taong 1968, ako po ay nagsimula magdroga. Iba sa inyo, marahil ay hindi pa po pinapanganak ng taong yon. Ang buhok ko po noon, nasa baywang po. Tinatawag ko po ang sarili ko po, I belong to what is referred to as the Woodstock generation. Yung the flower people generation. Yung mga buhok po namin dati nasa baywang, meron pa akong earring sa kaliwang tenga at tattoo po all over kung saan-saan po. Ngayon, ako po ay nagsimula po mag-drugs po noon. Nagsimula lang po ako 13 years old, nagmamariwana ako. Then I was into downers. Yung mga panahon nun, meron pa po yung tinatawag na Madrax, Seconal. Ewan ko kung meron pa po yan ngayon. Siguro wala na pong mga ganyan-ganon sa market. Puro po shabu ang nadidinig natin. Meron rin pa akong tinatawag po dito na Stairway to Heaven. Ano po ba ang Stairway to Heaven? Kasi po dati, nung mga unang panahon na yun, I was addicted to heroin. Ang heroin po, kakaiba po ang withdrawal symptoms po niyan kesa po sa shabu. Shabu can just be a psychological addiction. Yung withdrawal po natin nasa isip po. Pero yung heroin po, napakasakit po yan dito sa likod, sa spinal cord. At talagang kahit ano ang gawin, uminom ka ng alak, uminom ka ng 10 volume, kung ano man ang gusto mo inumin pampatulog, hindi ka makakatulog. Kaya ang ginagawa ko po nung kukuha po ako ng patalim, guguhitan ko po yan at pipisaan ko po yan ng kalamansi. Para imbes na po ang sakit ay nasa likod ko, sa spinal cord ko po, nandito na lang po hanggang talagang manghina na lang po ako. Tumagal po yan ng 20 taon, 1968 to 1988. Mamaya po, ipagpapatuloy ko po ang kwento ko po sa inyo. Ngunit ang tanong po marahil na dapat po nating maintindihan ay, paano ba tayo makakaahon mula sa pagkalunod? Ano po ba ang dapat po nating gawin sa ating pong mga sarili? Okay? Unang-una, dapat po nating aminin sa ating sarili na tayo po ay may problema, meron po tayong kahinaan. Kapag di po natin sinimulan sa ating isipan, unawain po natin. Kasi alam niyo po, maraming tao, kapag tinanong mo, adik ka na, no? Hindi ako adik, gumagamit lang ako. Sa matagal na panahon, kaya po ako umabot ng 20 taon sa pagdodroga, ni minsan hindi ko po kinilala ang aking sarili na isang drug addict. Kasi po, ang alam ko po noon, dahil siyempre tayo na mga nagsasyabu, halimbawa, hindi ka naman pwede magsyabu ng 2 linggong sunod-sunod. Pagkakatapos mo ng 3, 4 na araw dahil wala kang tulog, mamamahinga ka rin. Sa panahon ng pamamahinga mo, ano naman ang kukunin mo? Maaring magda-downers ka o mag-uppers ka. Papahinga ka muna. Tapos maaring sa susunod linggo, kaya hindi mo matawag siguro yung sarili mong adik kasi hindi naman lagi yun ang tinitira mo. Pero sa totoo lang, dahil hindi mo malayuan ang bisyong yun,
ay meron kang talagang problema na hindi mo talaga siya mapagtagumpayanan. So, unang-una dapat maunawaan po natin yung pag-amin na yan. Ngayon ang tanong, ano po ba ang ating dapat aminin? Okay. Kung titignan po natin ang kwento ni Eva at Adan, si Eva at Adan, tulad po ng bawat isa sa atin, may mga kahinaan. Ano po ba ang utos ng Diyos kay Eva at Adan? Sabi sa kanila, huwag ninyong kakanin ang bunga ng puno sa gitna ng hardin. Lahat ng puno maaari nilang kainin ng bunga, pero merong isang puno doon na sabi sa kanila, huwag niyong hahawakan ng bunga niyan. Kung gawin ninyo, kayo ay mamamatay. Pero dahil na may kahinaan po ang dalawang ito, si Eva at si Adan, anong ginawa po nila? Kinain nila. So, tulad rin po natin, ang bawat isa sa atin may mga kahinaan. Okay? Ang tanong po ano po ba ang iyong kahinaan? Iba-iba po ang ating mga kahinaan. Ang iba po sa atin, ang kahinaan po natin ay pagkain. Nakita po natin yung lechon. Ano ba to? Cake. Naku, napakasarap. Pag nakakita po tayo ng ganyan, ako po minsan yung isang araw, nandoon pa ako sa Vikings. Nakita ko po yung aking sarili, busog na po ako, halos isuka ko na po yung pagkain. Abay, kumakain pa rin ako. Sabi ko nga, nakakahiya naman ito. Kung alam lang ng tao nandito na yung pagkain ko, at bakit kumakain pa ako? So, weakness po ng marami po sa atin yan. Okay? Ano pa po? Sunod po ay, sugal ba ang iyong bisyo? Kapag nakakita ka ng baraha, nakakita ka ng kasino, nakakita ka ng mga ganyan, bingo na yan ay parang hindi mo mapigilan ang lumapit at magsugal. Ano po ang iba pang bisyo na maaring meron po tayo? Alak. Naalala ko po noon dahil kapag ikaw ay nasa droga, na addict, kakambal po ng bisyong yan ay ang pag-iinom. Ako po dati, nagugulat pa ako sa aking sarili dahil pag umiinom pa ako, pag pababa na po yung aking tama, pag paggabi na, ang pampababa ko po ay yung beer. Inom pa ako ng beer. Pero sa kadalasan po na nangyayari po sa akin, nagigising po ako kinabukasan, meron pa po akong katabing isang boteng beer, nakabukas na pero hindi ko pa nababawasan. Para bagang yung gabi pa lang bago ko matulog, parang kayang-kaya ko pa. Pero actually, hindi. Tulog na po ako halos noon. So, alak po ba ang ating kahinaan? Sunod po, pambababae. O kung babae kayo, panlalalaki. Hanggat madaming babae sa mundo, huwag mong isiping nag-iisa ka lang sa buhay ko. Naalala ko po yung kwento ni Kuya Danny. Sabi niya, yung kanya pong tatay, meron raw pong sakit sa puso. Yung tinatawag na enlarged heart. Malaki raw po ang kanyang puso, kaya marami pong babae ang kanyang tatay kung umibig. At ako po ay medyo hindi ko po minajor yan. Kasi hindi naman po ako kasing gandang lalaki ni Kuya Danny. Kaya minor lang po sa akin yan, pero ginawa ko rin po yan. O droga, ayan po ba ang ating pong kahinaan? Ngayon gusto ko lamang pong hikayatin ang bawat isa po sa atin. Alin man po sa mga yun ang ating pong kahinaan, huwag po tayong mahiya sa ating sariling sabihin na ayun ang iyong kahinaan. Kasi dito po magsisimula ang totoong pagbabago sa ating pong mga buhay. Ngayon, bakit kailangan nating aminin at alamin ang ating kahinaan? Kung makikita po natin ang larawang ito, okay, yung batang yan, parang mistulang, parang sinasabi niya, wala naman akong hindi kaya Okay? Hanggat hindi po kaya ko ito, hindi ako kayang pabagsakin ito. Okay? Yung isang taong hindi umaamin sa kanyang sarili, parang sinasabi niya, wala naman akong hindi kayang pagtagumpayanan. Sa totoo lang, sa tingin niyo yung batang yan, mapagtatagumpayanan niya yung higanting yun? Mamaya po, pag-aaralan po natin ng mabuti po yan. Ito po ang nangyayari sa kanya. Unti-unti pong bumabagsak, lumulunay at hanggang wala na po talagang
kakayanan sa kanya pong sarili. Now, sabi po ng aklat ng Efeso 6:12, para maintindihan lamang po natin, ang bisyo, kung ano man po yung kahinaan po natin, ay meron pong kaugnayan po yan sa bagay ng Espiritu, kaya hindi po natin mapagtagumpayanan sa ating sarili. Sabi po doon, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Anong ibig sabihin niya? Ang sumulat po nito si Apostol Pablo sa Biblia, parang sinasabi niya, ang kalaban mo hindi tao. Kung tao lang ang kalaban mo, mapagtatagumpayanan mo yan. Kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang ibig sabihin, ang totoong kaaway mo hindi mo nakikita. Nasa espiritual na kaharian. Ngayon, ang tanong, pag ang kaaway mo nasa espiritual na kaharian, at ikaw nasa physical, hindi mo siya kakayanin mapagtagumpayanan. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Now, tingnan po natin ang sunod. Roma Kabanatang 7:15, sabi po ng Biblia, ang mabuting gusto ko gawin, hindi ko magawa. Ang masamang ayaw kong gawin, ang siyang aking ginagawa. Gusto mong maging mabuti, pero ang mabuting gusto mo gawin, hindi mo magawa. Ang masamang ayaw mo gawin, ang siyang nagagawa mo. Sino po sa inyong magsasabing totoo sa inyo ito? Di po ba? Sasabi tayo sa ating mga asawa, alam mo, honey, ikaw lang talaga ang mahal na mahal ko. Wala na akong mamahaling iba. Paglabas mo lang ng bahay at nag-abang ka na ng jeepney sa jeepney stop, nakakita ka na isang magandang babae. Biglang nag-iba na yung kwento. Pero ang totoo sa iyo, gusto mo talagang mahalin ang iyong asawa, pero kapag nag-iisa ka na lang, iba na ang takbo ng isip mo. Parang ganyan rin yan. Ang gusto mong gawing mabuti, hindi mo magawa. Ang masamang ayaw mong gawin, ang siya mong nagagawa. Halimbawa po ay, paano ba yan? Sige, kunwari po ay isang blankong, puti po yan na pader. Okay? At meron pong butas yan. Wala pong papansin sa butas na yan. Pero paglagyan po natin ng malaking letra na bawal sumilip dito, tanungin ko kayo, sisilip kayo? Pag walang nakalagay na letra na bawal sumilip, maaaring hindi nyo papansinin. Pero pag may nakalagay na bawal sumilip dito, bakit kaya bawal? Ano kaya yung meron sa kabila? Hindi, sinabing bawal eh. Pero baka naman kasi merong, di ba? Sa atin nga po, sa mga kalsada lang natin, bawal tumawid dito. Kababawal ng kababawal, may kamamatay lang. Tawid pa rin ang tawid. Lahat ng bawal ating ginagawa. Ayan po ang mistulang kanyang sinasabi diyan. Ang tanong po ay paano ba tayo makakaahon mula sa ating pagkalunod? Ito po, simulan po natin yan sa pag-amin. Okay? Amin po ang gagawin po natin dyan po na guide. Yung salitang amin, A-M-I-I-N. Yung A po dyan ay ako ay may kahinaan. Ang simula ng pagbabago sa atin, sarili, ay aminin natin sa ating sarili na meron tayong kahinaan. Ano man yan, kung ayan man ay droga, ayan man ay alak, ano man yan, aminin mo muna, wag na nating sabihin na gumagamit ka lang. Dahil kapag ikaw ay gumagamit ng lagpas na 1, 2, 3, 4 na linggo, hindi ka na gumagamit lang, adik ka na. Aminin na lang po natin dahil hindi po mangyayari ang pagbabago hanggat di po natin simulan at sabihin, ako ay may kahinaan. Sabi po sa unang Pedro 5, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. Parang sinasabi po niya dito, ang kaaway, ang diablo, ay mistulang parang isang leon na naghahanap ng isang mahinang tao na kanyang masisila.
Tingnan po natin, halimbawa, ang bidyong ito. Okay? Panoorin po natin siya, panandalian. Okay, napanood ninyo po ang video. Ano po mapapansin po ninyo doon sa video? Di ba? Yung leon, ano po yung kanyang hinanap? Hinanap po niya yung isang uri ng hayop na alam niya na kayang-kaya niya mahina. Now, ganyan rin po sa ating buhay. Misto lang ang droga, kung ano man po yung bagay na kahinaan po natin, okay? Kayang-kaya po tayo niyan, parang ang leon, ang diablo, lalamunin po tayo. At aminin po natin sa ating sarili, narariyan po ang kahinaang yan sa bawat isa po sa atin. Okay. Yung A, aminin. Yung M po doon ay maraming nasasaktan sa mali kong gawa. Para pong nagkakaroon po yan ng domino effect. Umpisa, unang-una, ang nasasaktan, sarili mo. Unti-unti kang nangangayayat, unti-unting nawawalan ka ng gana kumain. Susunod, yung asawa mo, kung may asawa ka, yung mga anak mo, yung tatay mo, yung nanay mo, at yung buong pamilya, apektado. Sa totoo lamang po, nung ako po yung nagdodroga nun, alam nyo po, aminin na lang po natin. Ako po, hindi na po ako nahihiya sabihin sa tao, ang isang addict po ay isang matinding sinungaling. Ako po noon, sa tindi po ng pagiging sinungaling ko po, kasi po yung asawa ko po, halos lahat ng alahas niya, wala na po, kung di nasa sanglaan, binenta ko na. Pero pag tinanong po ako ng aking asawa, nakita mo ba yung alahas kong yan? Alam niyo po ako, ang galing ko po talaga, yung acting na mukha ko. Ako ba pinagbibintangan? Nakatingin pa ako sa mata niya, ako ba pinagbibintangan mo? Ako, hindi ko kayang gawin sa yan. Hindi ko ginagalaw ang hindi akin. Ganon po ang isang adik eh. Masyado na pong matigas yung kanyang puso at marami ng apektado. Kukunin mo yung gamit ng nanay mo, ng tatay mo, yung mga kamag-anak. Pag nandoon ka sa isang party, nako, malingat lang yung katabi mo, wala na yung kanyang bag. So marami po ang apektado. Maraming nasasaktan sa mali kong ginagawa. Sunod po, tingnan po natin itong sugat na ito. Nagsisimula lang po yan sa ganyan. Okay? Maliit na sugat lamang po siya. Pero kapag hindi po natin nagagawa ng paraan yan sa ganyang kaliit, eto po ang kababagsakan po niyaan. Nakita po ninyo yung gano'ng katindi na parang ninanana na po. Yung sugat na ganito lang dati, naging ganyan. Alam ninyo po, hindi man po magandang pakinggan at sabihin, ako po, hindi ko na lang po pag-uusapan yung naging buhay ninyo o yung buhay po ninyo. Yung ako po ay naging drug addict po, yung 20 taong yun. Nakakadiri po talaga ang aking mga pinagdaanan. Yung mga taong sinaktan ko, yung nanay ko, yung tatay ko. Alam niyo po kasi nagsimula ako sa droga, ang unang-unang sinisi ko po yung tatay ko. Kasi yung tatay ko po isang militar na opisyal na militar, masyado po siyang istrikto. Gawin mo to, gawin mo yan. Parang wala na akong ginawang tama. Nung maliit pa lamang po ako noon ay meron po akong nagawa, hindi ko na matandaan kung ano po yung ginawa ko. Galit na galit yung tatay ko. Sabi sa akin ng tatay ko, anak, alika. Lumuhod ka dito. Doon po sa bakod po yan, sa labas po paglabas po ng pintuan ng bahay, sa loob pa man din ng bakuran, sabi sa akin, luhod ka dyan. Touch mo yung kamay mo. Nakadipa ako. Okay, huwag kang tatayo dyan hanggang hindi ako bumabalik sa opisina. 7:00 po ng umaga yun. Anong oras dumadating ang isang tao galing sa opisina? Pag nasa Metro Manila ka, 6:00, 7:00. Buti na lang po, meron po kaming business po sa bahay, may imprenta kami. Yung nanay ko, pag alis na ng tatay ko, sasabihin ng nanay ko, sige na, tumayo ka na doon, tumayo ka. Ikaw kasi, tigas-tigas na, tumulong ka na lang sa amin dito. At pag malapit ng 5:00, 6:00, lumuhod ka na lang uli. Kasi ako naman ang kawawa sa tatay mo. Pero alam niyo po, nung edad na yun, sobra po ang galit sa puso ko. Sabi ko po noon, hindi ko lang po malabanan yung tatay ko. Ang sabi ko po sa isip ko, paglaki ko, may makakatapat ka rin. Pasasakitin ko ang ulo mo. No, marami po sa atin, marahil ginagawa ninyo yung ganyan dahil sa mga magulang ninyo ganyan. Alam ninyo po, wala pong saysay ang mag-isip tayo ng ganon.
Kasi sa totoo lamang po, hindi naman ang may kasalanan yan magulang mo eh. Marami naman tao, ganyan rin po mga magulang. Pero naayos rin naman po ang buhay nila. Tayo rin po ang gagawa po ng ating buhay. So ayan po ang nangyayari. Nasisira po tulad ng sugat na yan. So ano po yung I doon? Unang-una, aminin. Yung M, maraming nasasaktan. Yung I, inaamin ko na kailangan ko ng tulong. Okay? Dito po magsisimula hanggat hindi po tayo humihingi ng tulong. Ang problema po na marami sa atin po, mayabang po tayo. Sa totoo lang, ako po dati hindi ko po maisip na kinakailangan ko ng tulong ng tao, lalo-lalo na kailanganin ko ang tulong ng Diyos. Mayabang po ako, parang ang akala ko, kaya ko lahat yan. Di naman ako adik eh, gumagamit lang nga ako eh. Pero hanggat hindi po tayo umamin na nangangailangan ka ng tulong, mananatili lang po tayong ganun sa kung ano po ang kalalagayan natin ngayon. Sabi po na Mateo 11, talatang 28, lumapit kayo sa akin. Sino po yung kayo sa akin? Yung akin po dito, si Jesus po ang nagsasalita, si Jesus Christ. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Alam niyo po, nung naintindihan ko po itong mga sinasabi dito, kasi nagsumulat nito si Jesus mismo eh. At ang sabi ko po noon, yung ako po'y natutong humingi na po ng tulong sa kanya, sabi ko, Panginoon, kung hindi totoo ito, sinungaling ka. Tandaan po ninyo kasi ang sabi niya dito, lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin. Pasanin, ibig sabihin, problema, bisyo, kung ano man yan. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po yung mahalaga, yung kapahingahan eh. Kaya ang sabi ko noon sa Diyos, kung totoo ka, paranas mo sa akin yung kapahingahan na yan. Tuloy po natin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Mamaya titignan po natin kung ano pong pamatok na yan. At sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Pansinin po ninyo, inulit na naman niya yung kapahingahan. Yung nauna kanina, diniin niya po yung kapahingahan. Ngayon, diniin uli ang kapahingahan. Pero tingnan po natin, ano po ba yung pamatok na yan? Ito po. Yung pamatok na yan, ito po yung nasa liig po ng kalabaw na ito. Na kapag hinihila po niya itong, ano ba to? Yung nagbubungkal siya ng lupa. Okay, yung pamatok na yan, hinihila po niya yan. Pero hindi ganyang uring pamatok ang sinasabi po ng Diyos sa atin. Ganito po ang kanyang ibig sabihin. Ito, ganitong uring pamatok. Sa mga ibang lugar po, kapag kunyari ito po yung ina na baka, ito po yung kanyang anak na baka. Kapag tinuturuan po niya yung maglakbay sa bukid, sa ilang, okay? Kasama po niya, side by side, nandito yung nanay, nandito po yung anak, yung pamatok nandito. Meron rin po pamatok yung kanyang anak. Ibig sabihin, hindi po inaakay mag-isa ng batang baka yung kabigatan po ng matutong maglakad, tumayo o anumang uri ang tinuturo sa kanya. Kaagapay niya, ibig sabihin katabi niya ang kanyang ina sa lahat ng kanyang ginagawa. Ganyan rin po ang sinasabi po ng Diyos sa atin. Siya po ay ang pamatok. Yung pamatok na yan po, kung tayo po ito, halimbawa, lumapit ka sa Diyos, nanampalataya ka sa Kanya, ikaw yan. Ito ang Diyos. Hindi kanyang pababayaan mag-isa. Sige, gawin mo to, sundin, hindi ganun. Mistulang katabi mo ang Diyos at sinasamahan ka unti-unti nang matutukan lumakad ng tama. Ganyan po ang kagandahan ng pamatok ng Diyos. Alam niyo po, sinabi po kanina, kung aatrasan lang po natin, may maganda po siyang sinasabi kanina. Ito.
At sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo. Maganda pong bigyan po natin ng diin yung maamo. Ang maraming tao po, ang tingin po nila sa Diyos, sabi nga po, maling kaunawaan sa Diyos, nagdudulot ng maling uri ng buhay. Minsan ang akala po natin sa Diyos laging galit sa inyo. Parang wala na tayong ginawang tama. Tama? Di ba parang, ayoko na magsimba kasi nagigilty naman ako, parang wala na akong ginawang mabuti. Sa totoo lang, ang Diyos hindi naman po nagugulat kapag tayo nagkakasala. Alam naman ng Diyos na bawat isa sa atin, kasama na ako, may kahinaan tayo. At ang gustong-gusto ng Diyos, ang tayo ay umaamin sa ating sarili na may kahinaan tayo, lumalapit tayo sa Kanya, at humihingi ng tulong. Ayan po ang sinasabing maamong Diyos. Hindi po siya yung ikaw na naman, ginawa mo na naman yan. Hindi. Nagkakamali ka, nandiyan siya upang tulungan ka. Nagkamali ka na naman uli, nandiyan uli siya para tulungan ka. Ayan po ang maamong Diyos. Ngayon, eto po. Ano ang dahilan ng ating pong pagsuko? Ito po mahalagang maintindihan po natin kasi marami po tayo dito na sumuko. Pero ang tanong, ano ba ang dahilan na kayo'y sumuko? Okay? Bukal ba yan sa inyong kalooban? O dahil takot tayo mamatay? Kasi alam natin na si Digong galit sa adik at maaring yung huli ang maaring kahinatnan natin. Ano po ba sa dalawa ang dahilan natin? Bukal ba sa kalooban natin o takot tayo mamatay? Alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo, wag na po natin isipin ito dahil hindi po maganda. Ayaw po natin marating dyan. Pero mahalaga po ito na gawin natin bukal sa kalooban natin. Alam niyo po, wala pong imposible sa Diyos. Yung mga kasamahan po namin, si Kuya Danny, si Kuya Tony, lahat po kami, wala po nakapagbago ng aming buhay. Tanging Diyos lang po. Kung kinaya po ng Diyos baguhin ang buhay ni Kuya Danny, ni Kuya Tony, yung buhay ko po, kakayanin rin po ng Diyos baguhin ang inyong buhay. Wala pong siraulong tao, wala pong baluktot na tao ang hindi po kayang tuwirin ng Diyos. Kaya, suggestion lang po, gawin na po natin bukal sa kalooban mo. Sabi mo, Panginoon, gusto ko nang ayusin, gusto ko nang tamain ang aking sarili. Paano pagkatapos ng administrasyon ni Presidente Duterte, ano na po ang gagawin natin? Pag natapos na po ang termino ng 6 na taon ni Presidente Duterte, balik na naman po tayo sa kalsada dahil mali ang iyong motibo. Paano kapag wala na? Napapatay dahil sa droga. Balik na naman po tayo sa pagdodroga. Alam po ninyo, may pag-asa at may gandang kahihinatnan po ito. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, buksan po natin ang isip natin dahil may pagbabagong mangyayari po sa ating pong mga sarili. Ito po, mamaya po kasi meron po tayong panalangin na gagawin para po maganap po ang kaayusan po talagang ito. Alam niyo po, ako po halimbawa sa aking sarili po. Kasi 50 beses ko po tinanggap si Jesucristo sa buhay ko. Sabihin niya, di ba, nakakadinig kayo ng mga taong, sinong gusto tumanggap kay Jesus, at hindi rin nagbago ang buhay. Kasi hindi bukal sa loob niya eh. Ako po, nung nasa Amerika po ako, kasi pinadala po ako ng mga magulang ko po sa Amerika noon para matigil na po ako sa droga. Pero ang nangyari sa akin, napunta naman po ako sa pagiging lasenggo. Noon sa aking paglalayas po ng ilang panahon po sa Amerika, dahil sa lagi po akong gutom, napunta po ako sa mga tinatawag po na iba't ibang mga iglesia doon. Baptist Church, Presbyterian, Salvation Army, lahat ng iba-ibang simbahan na tumutulong po sa mga taong nangangailangan ng tulong. Addict, lasenggo, prostitute, mga yan. Pagpasok ko minsan sa isang lugar na yon, kasi nabalitaan ko po, yung mga lugar na ito, nagpapakain ng mga taong gutom. Pero dapat umattend ka ng service nila. So, attend ka lang, palakpakan, makikinig ka ng turo ng Bible, pagkatapos pakakainin ka ng sopas at donut. So, sabi ko, okay ito ah. Sumunod na araw po, bumalik ako doon, tinanggap ko po si Jesus.
Lumabas ako, walang nangyari sa buhay ko. Sunod na araw, ginawa ko ulit. Lipat na naman ako sa isang lugar na gano'n. Tinanggap ko muli si Jesus. Paulit-ulit, hindi lang po 50 beses tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Hindi rin po nagbago ang buhay ko. Pero meron pong isang uri ng pagtanggap ang totoong nakakapagbago ng buhay. Ayun nga po yung sinasabi natin kaninang, bukal sa puso natin ang nangangailangan po tayo ng tulong. Ang huli po, dun sa ating pag-amin ay na dapat na akong magbago. Nauunawaan natin na talagang kailangan ka na magbago. Okay? Aminin po natin. Dumating po tayo sa dulo ng sarili nating kakayanan at sabihin natin, dapat na akong magbago. Hindi dahil sinabi ng magulang mo, hindi dahil baka mapatay ka, hindi dahil baka makulong ka, hindi sa kung anumang bagay, kundi naunawaan mo na dapat ka na talagang magbago. Sabi po sa awit 51, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mong aking kasalanan. Ang isang bagay na totoong magaganap sa ating buhay, dahil sinasabi po dito, ang ating pong Panginoong Hesus po ay napakabuting Diyos at nagmamahal sa atin. Sabi po ng salita ng Diyos, ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man sa Kanya ang nanampalataya, ay di mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po yung salitang di mapapahamak, o sa salitang English, will perish, ay hindi maiimpyerno. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life, meaning to say, langit. Ang isang bagay na dapat po natin maunawaan, wala po sa inyo, maging sa akin, ang makapupunta sa langit. Ang langit po ay isang perpektong lugar. Perpektong tao lang po ang makapapasok sa langit. Naunawaan po natin yun. Sabi po ng salita ng Panginoon, lahat ay nagkasala at di nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yung pamantayan ng Diyos po, perfection, perfect. Kung 1 to 10, dapat 10 ka, perfect, walang kasalanan. Ang tanong, sino pa po ang walang kasalanan sa atin? Pati ako nagkakasala pa po. Kaya kung ang pamantayan po ng Diyos ay ganun, at hindi po pinarating ang kanyang anak na si Jesus dito sa lupa para mamatay sa ating kasalanan, wala po siyang makakasama sa langit, kundi masolo po niya ang langit. Siya lang po naroroon sa langit. Pero napakabuting unawain po, may pagpapatawad po ang Diyos. Kalimutan na po natin kung ano man po yung mga nagawa natin nakalipas. Siguro iniisip ninyo, ganun lang yun? Ganun lang ba kadali? Ang sama na naging buhay ko. Kung alam mo lang, Brad, nakakasuka yung aking buhay, walang madilim na nakalipas, walang masamang tao ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, ang gusto niya ay bigyan ka ng bagong buhay at bagong pag-asa. Paano ba tayo magkakaahon mula sa pagkalunod? Sabi natin kanina, tayo ay dapat umamin. Unang-una, ako ay may kahinaan. Pangalawa, maraming nasasaktan sa mali kong ginagawa. Pangatlo, inaamin ko na kinakailangan ko ng tulong. Pang-apat, na dapat na akong magbago. Alam ko po na marami po sa atin ay pagod na po tayo. At talagang kung ano pong pinag-usapan po natin, parang sinasabi ninyo, suko na ako, naamin ko na, kailangan ko ng tulong. Kapatid, kung ayan ang sinasaloob mo ngayon, gusto ko kayong pangunahan sa isang panalangin. Bigkasin lang, sundan mo lang ang panalangin ito at bigkasin mo kahit anuman liit ang iyong pananampalataya, ang Diyos didinggin ang iyong panalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Damhin po natin habang sinusundan po natin ang aking panalangin
Damin po natin na ating pong binibigkas to sa ating Diyos at tumihiling po tayo ng tulong sa Diyos. Sige po, iliyuko po natin ating mga ulo, pikit po natin ating mga mata. Sundan po natin, dakilang Diyos, nauunawaan ko po na kinakailangan ko po ang tulong ninyo. Hirap na po ako sa aking pong kalalagayan. Marami pong taong nasasaktan dahil sa uri ng buhay na aking pong ipinamumuhay. Panginoon, sagipin niyo po ako at bigyan niyo po ako ng bagong pag-asa. Naniniwala po ako, O Diyos, na kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang maging kabayaran sa aking mga kasalanan. Kasalanan ng nakalipas, pangkasalukuyan, at mga panghinaharap. Hinihiling ko po na ako po'y patawarin niyo po sa akin po lahat ng mga kasalanan. At tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang aking Diyos na tigpagligtas. Magmula po sa araw na ito, maghari po kayo sa aking buhay. Bigyan po ako ng bagong sigla at bigyan niyo po ng liwanag ang aking buhay. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang nakapikit po ang ating mga mata at nakayuko ang ating mga ulo, akin po kayong ipapanalangin. Dakilang Diyos, abutin mo po sila na narito sa araw na ito. Batid niyo po ang kalalagayan ng bawat isa. Hirap na po sila. Ang sabi niyo po sa iyong salita, lumapit kayo sa akin, lahat kayo na napapagal at nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Iunat niyo po ang mapagpalang kamay sa bawat isa upang ang kapahingahan na yan ay maging katotohanan sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ang pagbabasbas ng iyong Espiritu Santo at ang pananahan ng iyong Espiritu Santo magsimulang kumilos sa kanilang buhay, magmula po sa oras na ito at sa nalalabing oras at araw ng kanilang mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po at God bless you.